Magandang araw po, Sir Eric. Ako po si Glenda at gusto kong ibahagi sa inyo ang isang karanasang hanggang ngayon ay ayaw ko nang alalahanin. Pero gabi-gabi pa rin akong binabangungot dahil dito. Nangyari ito taong 2001 sa isang liblib na baryo sa San Rafael sa isa sa probinsya sa bahagi ng Quezon, kung saan pansamantala akong tumira noong panahong nagtatrabaho ako bilang tindera sa maliit na karinderya sa tabi ng kalsada. Noon simple lang ang buhay ko. Kasama ko ang dalawang kaibigan kong sina Marites at Ella. Parehong galing din sa kalapit na bayan. Tatlo kaming magkakakilala sa palengke nang sabay-sabay kaming inalok ng trabaho ng isang matandang babae na nagngangalang Aling Sion. May-ari daw ng isang karinderya sa malayong bahagi ng bayan. Dahil kulang kami sa pera at nagmamadali akong makapag-ipon para sa anak kong naiwan sa amin sa Laguna, tinanggap ko agad ang alok kahit hindi ko pa alam kung gaano kalayo o anong klaseng lugar yon. Ang unang biyahe namin papunta roon ay kakaiba pa lang sa simula. Habang umaandar ang jeep, palalim ng palalim ang dinaraanan naming daan. Unti-unting nawawala ang mga bahay. Puro talahiban na lang sa mga punong kakao at nyog. Hanggang sa dumaan kami sa makipot na kalsadang tila walang katapusan. Sabi ng driver, 1 kilometro pa raw ang nandoon na. Pero nang tumigil ang jeep sa harap ng lumang bahay na may karatulang yari sa kahoy na nakasulat, Karinderya ni Sion, bigla akong kinilabutan. Ang karinderya ay parang lumang bahay na ginawang kainan. May lumang bubong na yero, pader na pinagtagpi-tagping kahoy at kurtinang kupas na parang hindi nalalabhan. Sa likod nito ay may makapal na kakahuyan at sa paligid ay kakaunti lang ang bahay ng mga residente. Tahimik ang paligid, masyadong tahimik para sa isang lugar na sinasabing palaging may dumadaan. Pagdating namin agad kaming sinalubong ni Aling Sion. Mabagal siyang kumilos, payat at maputla. Hindi ko mawari kung ilang taon na siya pero malalim ang kanyang mga mata at parang laging nagmamasid. Kasama niya ang 2 pang babaeng magkasing edad niya na ipinakilala niyang sina Aling Dory at Aling Tersing ay matagal na rin niyang kasama sa negosyo. Ang 3 matatanda ay kakaiba. Parehong-pareho, may manipis na ngiti, parang pilit lang. At mahahaba ang kuko na kulay itim sa dulo. Naisip kong marahil madudumi lang o sanay sa kusina, pero may kung anong lamig sa pakiramdam tuwing lumalapit sila. Ang trabaho namin ay simple lang: magluto, maghugas at mag-asikaso ng mga parokyano. Sa unang 2 araw wala namang kakaibang nangyari. May mga dumaraan pa ring truck driver at magsasaka na kumakain sa tanghalian at kahit papaano ay kumikita kami. Pero napansin kong tuwing gabi isinasara agad nila ang karinderya bago mag alas 7. Kahit minsan ay may humihinto pang jeep o bisikleta. Isang gabi habang nag-aayos kami ng lamesa bago isara ang tindahan, napansin ko si Aling Dory na parang may nilalagay sa isang malaking palayok. Akala ko sabaw lang yon para sa kinabukasan. Pero nang mapansin kong may kakaibang amoy, parang nasusunog na bulok at karne, bigla akong napatigil. Tinawag ko si Marites ngunit bago pa siya makalapit, sumigaw si Aling Tersing na wag daw naming gagalawin ang niluluto dahil para sa may-ari yun. Simula noon hindi na ako mapalagay. Tuwing gabi may naririnig akong mga yabag sa labas ng kwarto namin. Parang may naglalakad ng nakayapak sa putikan, paikot-ikot sa paligid ng bahay. Minsan ay may kaluskos sa bubong, parang may mabigat na umaapak. Nagising ako minsan sa tunog ng tila pumuputok na buto, kasabay ng mahihinang ungol. Pagtingin ko sa bintana may aninong gumagalaw sa ilalim ng punong nyog. Mahaba ang buhok, nakayuko at parang kumakain ng kung ano. Kinabukasan hindi ko na alam kung bangungot lang ba yun o totoo. Pero nang magwalis ako sa labas, may nakita akong tuyong dugo sa lupa at kalansay ng isang pusang wala ng ulo. Hindi ko na binanggit sa iba, baka sabihing mahina ang loob ko, pero ramdam ko may mali sa lugar na yon. Lumipas ang 3 araw at mas lumalala pa ang pakiramdam ko.
Napapansin kong tuwing madaling araw biglang nagigising sina Aling Siyon at ang dalawa pa. Lalabas sila ng sabay-sabay dala ang mga palayok at babalik pagkaraan ng halos 1 oras. Pag uwi nila laging amoy malansa at luma ang hangin. Minsan pagdating nila naririnig ko silang nagtatawanan ng paos. Parang mga uwak sa gabi. Hanggang dumating ang gabi ng 10 araw namin doon. Biglang nawalan ng kuryente sa buong baryo. Ang dilim ng paligid, tanging ilaw lang ng lamparang langis ang nagbibigay liwanag. Nasa kusina kami noon ni Ella, nag-aayos ng mga plato nang biglang may kaluskos sa labas. Akala ko si Marites yun, pero nang lumingon ako sa bintana, may nakita akong aninong mabilis na dumaan. Parang tao, pero may mahaba at matulis na tenga, at sa gilid ng labi ay may dugo. Pagkatapos ng gabing yun, hindi ko na alam kung paano ko ipapaliwanag sa sarili ko ang mga nakita ko, Sir Eric. Halos hindi na ako nakatulog. Tuwing pipikit ako, bumabalik sa isip ko ang hugis ng aninong dumaan sa bintana. Mahaba ang buhok, makintabang balat sa ilaw ng lampara, at mga matang kumikislap na parang nag-aabang. Kinabukasan parang walang nangyari. Ang 3 matanda ay abala sa pagluluto at pag-aayos ng karinderya. Ngumiti pa si Aling Siyon sa akin at sinabihang magwalis sa labas. Ngunit habang naglilinis ako, napansin kong wala si Marites. Inakala ko'y maaga lang siyang naligo o baka tumulong sa likod, ngunit nang tanungin ko si Ella, hindi rin daw niya nakita si Marites mula pa madaling araw. Lumipas ang ilang oras at kahit tanghali na, hindi pa rin siya bumabalik. Tinawag namin si Aling Dory, ngunit ang sagot lang niya ay baka raw umuwi sa bayan para bumili ng gamit. Pero paano siya makakauwi gayong wala kaming jeep at ang pinakamalapit na terminal at 3 kilometro pa? Habang lumalalim ang araw, mas bumibigat ang pakiramdam sa paligid. Tahimik ang kalsada. Walang dumadaan kahit tricycle. Ang mga ibon na dati nag-iingay sa umaga ay parang biglang nawala. Minsan ay may naririnig akong pagaspas ng pakpak sa bubong. Pero pag titignan ko, walang kahit isang ibon. Pagsapit ng gabi, hindi pa rin bumabalik si Marites. Si Ella at ako ay sabay-sabay na kumakain sa maliit naming silid. Napansin ko na tahimik lang ang 3 matanda habang nasa labas, parang may hinihintay. Maya-maya naamoy ko na naman ang malansang singaw na dati ko nang naamoy sa kusina. Amoy na bulok na karne. Halong amoy dugo. Hindi ko na kayang kumain. Makalipas ang ilang oras, may narinig akong mahinang tunog mula sa likod ng bahay. Parang may kumakaluskos sa lupa. May hinihila. Dahan-dahan akong lumapit sa maliit na bintana sa likod ng kwarto namin. Sa liwanag ng buwan, nakita ko si Aling Siyon. Nakayuko, may hawak na malaking sako at parang may mabigat na laman. Katabi niya sina Aling Dory at Aling Tersing. Parehong nakahubad hanggang bewang. May mga tila tuyong dugo sa kanilang mga braso. Bumuka ang sako at nakita kong may bumagsak na kamay. Maliit, maputla at suot pa ang pulseras ni Marites. Halos matumba ako sa kinatatayuan ko. Gusto kong sumigaw pero natigilan ako sa takot. Tinakpan ko ang bibig ko at dahan-dahang umatras papunta sa higaan. Ang tibok ng puso ko ay parang hampas ng tambol. Sa isip ko wala nang duda. Mga aswang sila. Ang karinderyang ito hindi karaniwang kainan. Buong gabi hindi ako nakatulog. Naririnig ko silang 3 na parang nag-aawitan ng kakaibang wika. May kaluskos ng mga paa. Parang may binubuhat at hinahatak papunta sa likod ng bahay. Nang sumilip ako muli, nakita kong nag-aapoy ang malaking kawa sa gitna ng bakuran. Sa ibabaw nito may mga piraso ng karne na niluluto at alam kong hindi yun mula sa hayop. Nang sumapit ang madaling araw, tumigil ang mga tunog. Parang walang nangyari. Nang lumabas ako ng silid, malinis na ang paligid. Walang bakas ng dugo, walang sako, walang kahit anong palatandaan, pero napansin kong sa loob ng karinderya may nakasabit na bagong ginisang ulam sa kawali. Adobong karne na hindi ko matukoy kung baboy, baka o tao. Si Ella ay tila tulala lang sa gilid. Hindi siya umiimik.
Nang tinanong ko kung nakita ba niya si Marites, dahan-dahan lang siyang umiling. Sa mga mata niya alam kong pareho kaming nakakaalam ng totoo. Pero pareho kaming takot magsalita. Sa mga sumunod na araw napansin ko na mas kakaunti na ang mga parokyano. Ilang mga driver at bisita ang tumitigil, kumakain tapos biglang hindi na bumabalik. May mga bata sa karatig na baryo ang sinasabing may mga nawawala daw tuwing gabi. Sa tuwing maririnig ko yun parang may malamig na dumadampi sa batok ko. Hanggang isang gabi nagising ako sa matinis na tunog na parang huni ng malaking ibon. Dumungaw ako sa bintana, sa itaas ng bubong. May 3 nilalang na nagkakapit-kapit. Hubog babae, ngunit may mahahabang kuko at mga pakpak na parang balat ng paniki. Nakayuko sila at kumikilos na parang may sinisimsim sa loob ng bubong. Nang matapat ang isa sa liwanag ng buwan, nakita ko ang mukha ni Aling Sion. Nakangiti, may mga ngipin na matutulis at ang dila niya ay mahaba, nangingintab sa dugo. Hindi ko alam kung paano ko naitago ang sarili ko sa gabing yun, Sir Eric. Parang gusto kong tumakbo pero nangangaligkig ang tuhod ko sa takot. Ang ginawa ko na lang, tinakip ko ang kumot sa katawan ko at nagdasal ng mahina hanggang sa sumikat ang araw. Kinabukasan wala si Ella sa higaan. Wala ring bakas ng damit niya o gamit. Nang tanungin ko si Aling Sion, nginitian lang ako at sinabihang baka raw umuwi sa pamilya. Ngunit sa loob ng bahay sa ilalim ng kalan, napansin kong may punit na tela mula sa suot ni Ella. Kulay dilaw. May mantsa ng dugo sa gilid. Noon ko napagtanto na ako na lang ang natitira. Mula roon nagsimula na akong magplano kung paano ako makakaalis. Pero habang tumatagal parang mas hindi ako makaalis. Tuwing gabi bigla akong nilalagnat. Parang may mainit na hangin na dumadaloy sa paligid ko. Minsan nagigising ako nakatayo sa gitna ng kusina. Hindi ko alam kung paano ako nakarating doon. Sa mesa may mga karne na tinadtad at may kutsilyong may dugong hindi ko matukoy kung akin o hindi. Lalong lumala ang lahat ng isang gabi. Narinig ko silang 3 na bumubulong sa dilim. Sabi nila isa na lang ay tapos na. Hindi ko alam kung ako ba ang tinutukoy nila o may inaabangan pa silang iba. Mula noon ay araw-araw ay takot na takot ako, Sir Eric. Pakiramdam ko binabantayan nila ako kahit natutulog. Ang karinderya ay parang bitag. Hindi na ito basta lugar ng pagkain. Isa itong hukay ng mga kaluluwa. Simula nang mawala si Ella halos hindi na ako makakain, Sir Eric. Parang lahat ng pagkain sa karinderya ay may kakaibang lasa. Kahit kanin lang na may sabaw may halong amoy na parang kalawang at dugo. Sa bawat kagat may kirot sa dibdib na tila may gustong kumawala. Gabi-gabi akong nanginginig sa takot. At sa bawat ingay ng hangin iniisip kong baka yun na ang 3 nilalang na lalapit sa akin. Hindi ko na rin alam kung ilang araw na ang lumipas. Ang oras sa lugar na yun ay parang hindi na sumusunod sa karaniwan. Ang araw ay tila laging nakatago sa ulap at tuwing dapit hapon, bumabagsak ang dilim ng mas maaga kaysa dati. Sa bawat gabi naririnig ko ang mga tinig nila. Mahihinang bulong na parang panalangin sa ilalim ng lupa. Isang madaling araw naglakas loob akong maghalughog. Tahimik ang buong bahay. At tanging tunog ng kuliglig lang ang maririnig. Bitbit ko ang maliit kong lampara at marahan kong binuksan ang pinto ng kusina. Amoy bulok na karne agad ang sumalubong sa akin. Sa sahig may mga tuyong patak ng dugo na parang matagal nang hindi nililinis. Sinundan ko yun hanggang sa may maliit na pinto sa gilid ng kalan. Akala ko dati ay imbakan lang yun ng mga gamit pero may nakita akong hagdan pababa. Habang bumababa ako naramdaman ko ang malamig na hangin mula sa ilalim. Ang liwanag ng lampara ay halos hindi sapat pero dahan-dahan kong itinapat ito sa paligid. Doon ko nakita ang mga sako na nakapatong sa isa't isa. May tumutulo pang likido sa ilalim. Nang buksan ko ang isa bumungad ang laman. Mga buto, balat at piraso ng laman na tila nilapa ng hayop. Ang isa pang sako ng bahagyang gumalaw may kamay na parang sariwa pa na nanginginig. Parang gusto kong sumigaw pero napakagat ako sa labi.
Ang tanging nasa isip ko ay tumakbo palabas pero bago ako makapihit ay narinig akong mga yabag sa itaas. Mabagal, mabigat, at may kasamang huni ng tila hayop na mababa ang tono. Itinago ko agad ang lampara at dumapa sa sulok. Mula sa pagitan ng mga siwang nakita kong bumukas ang pinto sa itaas ng hagdan. Si Aling Tersing ang bumaba, dala ang isang malaking mangkok. Sa ilalim ng liwanag ng kandila nakita ko ang laman ng mangkok. Isang ulo ng tao at pamilyar sa akin ang muka. Si Ella. Bumagsak ang luha ko nang hindi ko namamalayan. Gusto kong tumakbo pero nanigas ako. Narinig ko si Aling Tersing na parang nagdarasal. Mahina at garalgal. Sa kanya inilapag ang mangkok sa mesa. Dinukot ang laman at parang kumakain habang nakapikit. Ang tunog ng mga ngipin niya sa bawat kagat ay parang kalabog ng martilyo sa ulo ko. Nang makaalis siya, dahan-dahan akong umakyat pabalik. Nanginginig ang buong katawan ko paglabas ko sa kusina. Tahimik ang paligid. Ang mga lampara ay patay na at tanging buwan lang ang nagbibigay liwanag. Dali-dali kong kinuha ang bag ko at lumabas ng bahay. Ngunit sa sandaling tumapak ako sa labas, ramdam kong hindi ako nag-iisa. Sa gilid ng bakod may nakatayong anino. Sa liwanag ng buwan nakita ko si Aling Dorion. Nakangiti pero ang mukha niya ay nagbago. Ang balat niya ay kulay abo. Ang matay pula at ang ngipin ay mahaba at matulis. Nang hindi siya gumalaw, dali-dali akong tumakbo papunta sa kalsada. Ngunit habang tumatakbo ako parang humahaba ang daan. Ang karinderya na kanina lang nasa likod ko ay parang hindi na nawala sa paningin. Paulit-ulit kong tinatahak ang parehong kalsada pero lagi kong nakikita ang parehong bahay sa gilid. Ang karinderya ni Sion. Sa sobrang takot napaupo ako sa gitna ng kalsada at napaiyak. Hindi ko alam kung bangungot lang ba ang lahat o kung patay na ako. Ang paligid ay tila umiikot. Naririnig ko ang mga tawa ng tatlong matanda pero hindi ko na makita kung saan nanggagaling. Pagmulat ko, bumalik ako sa loob ng bahay. Hindi ko alam kung paano ako nakabalik ngunit nakaupo ako sa mesa ng karinderya. May pagkain sa harap ko. Mainit at amoy nilagang karne. Nakatayo si Aling Sion sa harap ko. Nakatingin lang. Hindi siya nagsasalita pero ramdam kong gusto niyang kumain ako. Sa gilid ng mesa may nakasabit na mga palamuti. Mga kwintas na yari sa ngipin at buto. Sa takot inilapit ko ang lampara sa mesa. Doon ko nakita na ang karne sa plato ay may kuko pa. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tumakbo ako palabas kahit pa sumasakit ang dibdib ko sa bilis ng tibok ng puso. Habang tumatakbo ako, naramdaman kong mabigat ang hangin. Parang may humahabol sa bawat hakbang. Naririnig ko ang tunog ng mga pakpak sa likod ko, kasabay ng mga huni na hindi pang tao. Paglingon ko nakita ko silang tatlo. Lumilipad sa ere. Ang mga katawan ay baluktot at ang mga bibig ay punong-puno ng dugo. Ang tanging nasa isip ko noon ay makaalis. Tumakbo ako hanggang sa marating ko ang kakahuyan. Sa ilalim ng mga puno, halos madapa ako sa putik, pero patuloy lang ako. Sa di kalayuan may nakita akong maliit na kubo. Pumasok ako doon at nagtago. Tahimik akong umupo sa sulok, nanginginig habang nakikinig sa mga yabag sa labas. Ang mga yabag ay paikot-ikot parang inaamoy ang paligid. May narinig akong tunog ng paglanghap. Malalim at mabagal. Maya-maya may malamig na hangin na dumaan sa pintuan at sumabay ang halimuyak ng bulok na laman. Hindi ko alam kung ilang oras akong naghintay bago muling tumahimik ang paligid. Nang sigurado na akong wala ng tao, dahan-dahan akong lumabas. Madilim pa rin, pero may sinag na ng umaga sa malayo. Natanaw ko ang daan palabas ng baryo. Habang naglalakad ako, lumingon ako sa likod. Wala na ang karinderya. Wala na ang bahay. Wala na ring bakas na may tumira doon. Parang hindi yun kailanman umiral. Ngunit habang papalayo ako, naramdaman kong may bumigat sa likod ko. Pagtingin ko, may maliit na marka sa balikat ko. 3 gasgas, malalim at sariwa. Makalipas ang ilang taon, Sir Eric, muli kong binalika ng probinsyang yon. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil sa isang pangyayaring hindi ko inaasahan. Namatay ang tiyahin kong si Rosario, matagal nang nakatira sa baryo ng San Rafael.
Siya ang nagpalaki sa akin noong bata pa ako. Kaya kahit anong takot ang laman ng puso ko, napilitan akong umuwi. Sa biyahe pa lang habang dumadaan ang bus sa parehong kalsadang minsan kong tinahak, ramdam ko na agad ang malamig na hangin ng baryo. Hindi ko pa rin makalimutan ang hugis ng mga puno sa gilid ng daan. Mga punong tila nakasunod sayo habang lumalayo. May mga bahagi ng kalsadang parang walang nagbago, pero ang paligid ay mas tahimik, mas mapanglaw kaysa dati. Pagdating ko sa bahay ng tiyahin ko, sinalubong ako ng kapitbahay niyang si Mang Igo. Matanda na siya, payat at may pilat sa pisngi. Siya raw ang nag-aasikaso ng libing. Habang nakaupo kami sa beranda, nabanggit ko sa kanya na dati ako nagtrabaho sa isang karinderya sa baydulo ng bayan. At ang pangalan ng may-ari ay Aling Sion. Napatingin si Mang Igo sa akin at biglang natigilan. Parang nanigas ang mukha niya bago sumagot. Sabi niya matagal nang sarado ang karinderyang yon. Simula pa noong 1980s. Akala ko nagkamali siya. Sinabi kong 2011 ako nagtrabaho doon at 3 matanda pa nga ang may-ari. Pero mas lalong lumalim ang kunot ng noo ni Mang Igo. Sabi niya imposible yon kasi yung 3 babaeng yun matagal nang patay. Natagpuan silang walang laman ng katawan, nakasabit sa puno sa may kakahuyan. May mga nagsasabing sinumpa daw sila dahil sa ginagawa nila sa mga tao noon. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ko na nagawang sumagot, parang tumigil ang paligid. Lahat ng ingay ay biglang nawala at tanging tunog ng hangin lang ang naiwan. Kinagabihan habang nakaburo lang bangkay ng tiyahin ko, hindi ako mapakali. Sa labas ng bahay may tunog ng mga kuliglig. Ngunit sa pagitan ng mga ito ay may naririnig akong pamilyar na kaluskos. Parang yabag ng mga paa sa putikan. Parang mga tunog na minsan ko nang narinig sa karinderya noon. Lumabas ako at tinanaw ang daan sa dulo sa liwanag ng buwan. Nakita ko ang 3 aninong nakatayo. Mga babaeng nakaputi. Mahahaba ang buhok at nakaharap sa akin. At ang isa ay may hawak na lampara. Ang isa ay may dala na tila palayok. At ang isa ay nakataas ang kamay na parang nag-aanyaya. Napaatras ako pero hindi ako makatakbo. Parang may pumipigil sa mga paa ko. Ang hangin ay biglang lumamig at ang liwanag ng lampara sa loob ng bahay ay unti-unting namatay. Sa dilim narinig ko ang mahinang tawa ng 3 boses na sabay-sabay. Garalgal at pamilyar. Pagbalik ko sa loob, halos mabitawan ko ang kandila. Sa kabaong ng tiyahin ko may nakapatong na maliit na plato. Nakaayos doon ang 3 pirasong kuko. Itim, matulis at parang nasunog. Hindi ako nakatulog buong gabi. Sa bawat pagdampi ng hangin sa bintana, pakiramdam ko may humihinga sa likod ko. Sa bawat pagpitik ng ilaw, nakikita ko sa salamin ng mga mukha nilang 3. Si Aling Sion, si Aling Dory at si Aling Tersing. Nakangiti at parang buhay pa rin. Kinabukasan nagpasya akong pumunta sa lugar kung saan dating nakatayo ang karinderya. Sa tulong ni Mang Igo, sinamahan niya ako. Wala na raw kalsadang patungo doon pero sa lumang mapa may bakas pa ng daan. Habang naglalakad kami sa kakahuyan, mas lumalalim ang tahimik. Wala ni isang ibon, ni isang insekto, hanggang sa marating namin ang isang patag na lupa. Natatakpan ng damo at putik. Doon daw nakatayo dati ang karinderya. Wala na kahit anong bakas pero sa gitna ng lupa ay may nakabaong bato na may ukit. Nilinis ni Mang Igo ang ibabaw at unti-unti kong nabasa ang mga letra. Karinderya ni Sion, 1979. Sa ilalim nito may nakaukit na 3 pangalan. Sion, Dory, Tersing. At sa ibaba pa may nakasulat na kakaibang linya. Bumabalik tuwing may gutom. Pagkatapos naming makita yon, biglang lumakas ang hangin. Nagtayuan ang balahibo ko mula sa kakahuyan, may humuni na parang hangin na may boses. Saka ko naramdaman ng mainit na singaw sa batok ko. Amoy malansa, amoy karne. Paglingon ko, wala si Mang Igo. Ang iniwan lang niya ay ang sombrero niyang nalaglag sa lupa. At sa tabi nito may bakas ng paa na may 3 daliri. Mahahaba at matulis. Muli kong narinig ang mga tinig, sabay-sabay ng mahina. Isa pa. Tumakbo ako ng walang lingon.
Ang mga dahon ay parang humahawak sa braso ko at ang lupa ay parang lumulubog sa bawat hakbang. Nang marating ko ang kalsada, dumapa ako sa gitna. Humihingal, halos mawalan ng ulirat. Nang magmulat ako, maliwanag na. Wala na ako sa kakahuyan. Nasa gilid na ako ng highway at may mga taong nakatingin. Sabi nila nakita daw nila akong naglalakad mag-isa sa gitna ng kalsada. Parang wala sa sarili. Ngayon tuwing isinasara ko ang mga mata ko, bumabalik lahat, Sir Eric. Sa tuwing naaamoy ko ang nilulutong karne, parang naririnig ko ang mga tawa nila. Minsan sa gabi, may kumakatok sa pinto. Kapag binubuksan ko, walang tao. Pero sa sahig laging may bakas ng paa na may 3 daliri. Hindi ko alam kung hanggang kailan nila ako susundan, pero sigurado ako na hindi ko kailanman lalapit kahit anong karinderya sa probinsya. Dahil minsan hindi lahat ng gutom ay sa tiyan nanggagaling. May gutom din na kaluluwa at hindi kailanman nabubusog. Lumipas pa ang ilang buwan, Sir Eric, pero hindi pa rin ako mapalagay. Kahit lumipat na ako ng bahay sa Maynila, parang dala ko pa rin ang amoy ng karinderya. Yung pinaghalong tuyo, mantika at dugo na minsan kong naaamoy sa kusina ni na Aling Siyon. Akala ko pag lumayo ako sa baryo makakalimutan ko na lahat. Pero mali ako. Isang umaga habang papasok ako sa trabaho, may natanggap akong sulat. Walang pangalan ng padala, walang address, kulay dilaw na parang luma, at may bahagyang mansa ng langis sa gilid. Akala ko spam o advertisement lang. Pero nang mabuksan ko, nanlamig ako. Sa loob ng sobre may isang papel na halatang pinaglumaan na. Nakasulat sa tinta na parang natuyo na sa katagalan. Glenda, matagal ka naming hinintay. Hindi natatapos ang gutom dito. Bumalik ka. May inihanda kami para sa'yo. At sa ilalim ay may 3 pirma. Siyon, Dory, Tersing. Nahulog ang papel sa sahig at hindi ko alam kung iiyak ako o tatawa sa takot. Paano nila nalaman ang address ko? Paano nila ako natagpuan dito sa lungsod? Ang mas nakakatakot pa, may kasamang maliit na papel na parang resibo. Nakalagay doon, utang mo, 3 pinggan. Bayaran bago magtakip silim. Pag uwi ko sa apartment, sinubukan kong sunugin ang sulat. Pero habang nilalapit ko ito sa apoy ng kalan, hindi nasusunog ang papel. Sa halip, nagbabago ang kulay. Nagiging itim tapos nagiging pulang parang laman. Doon ko lang naramdaman na basa pala ang likod ng papel at pagtingin ko, dugo pala ang tinta. Kinagabihan nag-brown out sa buong compound. Sa dilim narinig ko na naman yung tunog ng mga pinggan. Yung kalansing na minsang naririnig ko tuwing naglalabas ako ng karne noon sa karinderya. Akala ko guni-guni lang, pero sa kusina may mga plato sa lamesa. 3 at puno ng kanin na may kulay pula. Hindi ko alam kung saan galing. Hindi ako nagluto. Nang lapitan ko, naamoy ko agad ang malansang amoy, tapos sa ilalim ng isa sa mga pinggan, may papel na naman. Nakasulat ang, "Huwag kang tumanggi, Glenda. Gutom kami." Pagkatapos noon, narinig ko ang tunog ng kalderong umiikot sa lababo. Unti-unti, parang may kumakalaskus sa ilalim ng lababo papalapit sa akin. Nang dinukot ko ang kamay ko, may humawak mula sa loob. Malamig, basa, matulis ang mga kuko. Napasigaw ako at napaatras. Pagbukas ko ng ilaw, wala na. Pero sa sahig, may bakas ng 3 paa na basa ng dugo. Hindi ako nakatulog buong gabi. Sinubukan kong umalis kinabukasan, pero sa bawat kanto parang may nakasunod. Isang babaeng nakaputing mahaba ang buhok. Tinitigan ko sa jeep, pero paglingon ko ulit, wala na. Ilang araw akong hindi pumasok sa trabaho. Pinilit kong wag lumabas, pero gabi-gabi naririnig ko ang tunog ng kutsara at tinidor sa kusina. Minsan parang may kumakatok sa rep. Minsan naririnig ko ang boses ni Aling Siyon. Mahina lang. Nagsasabing, "Tikman mo ulit, anak." Hanggang isang gabi biglang nagbukas mag-isa ang TV. Puro static, puro puti. Pero sa gitna ng screen, may lumitaw na imahe ng karinderya. Yung luma kong pinagtatrabahuhan, pero may nakaupo sa mesa. 3 anino ng babae. Nakaharap sa kamera. Nakangiti.
Tapos may tumingin diretso sa akin. Si Aling Dory at sa mga labi niya malinaw kong nabasa kahit walang tunog. Hindi pa tapos ang utang mo, Glenda. Nawala ang ilaw at sa dilim narinig ko ang sabay-sabay na paghinga sa likod ko. Malamig, mabigat, hindi ko na maalala kung paano ako nakatulog. Pagmulat ko kinabukasan maliwanag na. Akala ko panaginip lang ang lahat. Pero sa mesa may isang pinggan. Mainit pa at sa loob ng pinggan isang piraso ng laman. Parang karne pero hindi ko alam kung kanino. Sa ilalim ng plato may bagong resibo. Nakasulat, "2 na lang, Glenda. Babalik kami sa takip silim." Simula ng gabing yun, Sir Eric, hindi na ako naging katulad ng dati. Parang unti-unting binubura ng mga pangyayari ang pagkatao ko. Ang tulog ko'y laging putol-putol at tuwing pipikit ako, nakikita ko ang karinderyang yun. Ang mga ilaw nitong kumikislap sa gitna ng dilim. Ang mga palayok na kumukulo kahit walang apoy at ang 3 mukha na paulit-ulit na nakangiti sa akin. Minsan sa umaga pagbangon ko napapansin kong may mga bakas ng mantika at dugo sa aking mga kamay. Hindi ko alam kung bakit, dahil wala naman akong niluluto. Naisip ko baka naglalakad ako ng tulog. Pero nang minsan kong suriin ang kuko ko, parang mas mahaba na ito kaysa dati. At ang mga gilid, maitim, parang sa kanila. Doon ako tuluyang kinabahan. Lumipas ang 3 araw hindi na ako lumabas ng bahay. Pinatay ko ang TV. Tinanggal ko ang mga plato sa kusina. Tinakpan ko pa nga ng kumot ang salamin dahil pakiramdam ko ay laging may nakamasid sa akin. Pero kahit anong gawin ko may naririnig pa rin akong mga tunog sa gabi. Yung pamilyar na kalansing ng kutsara, mga yabag ng paa at minsan ay mahihinang tawa ng matatandang babae. Hanggang isang madaling araw may kumalabog sa pinto ko. 3 beses. Mabigat, parang may malalakas na kamay na kumakatok. Hindi ako gumalaw. Tinignan ko lang ang pinto mula sa higaan pero biglang may bumulong mula sa labas. Mahina pero malinaw. "Glenda, buksan mo. Gutom kami." Nanigas ako. Hindi ko na alam kung gising pa ba ako o nagkakasakit na sa takot. Pilit kong ipinikit ang mga mata ko at inulit sa isip. Hindi totoo. Hindi totoo. Pero pagdilat ko may 3 anino sa ilalim ng pinto. Gumagalaw, parang mga paa, hanggang sa unti-unting may tumagas na likido sa sahig. Malapot, kulay pula. Kinabukasan ng tumila na ang araw binuksan ko ang pinto at wala ng tao. Pero sa labas ay may 3 bakas ng paa sa lupa. Parang sunog, parang nasunog sa ilalim ng araw. Simula noon nagsimula na ring magbago ang katawan ko. Madalas akong giniginaw, kahit tanghaling tapat. Ayaw ko nang kumain ng normal na pagkain. Ang karne lang ang hinahanap ko, lalo na yung hilaw. Hindi ko alam kung bakit pero tuwing matitikman ko, pakiramdam ko ay gumagaan ang ulo ko. At sa tuwing titingin ako sa salamin may kung anong nakikita sa likod. Minsan si Aling Tersing, minsan si Aling Sion, pero kadalasan si Aling Dory. Nakatayo lang, nakangiti, parang proud sa akin. May isang gabi, napansin ko na lang na tumutulo ang dugo sa ilong ko. Pagpunas ko, hindi ito ordinaryong dugo. Itim, malapot na parang mantika. Kasabay noon naramdaman kong umiinit ang likod ng batok ko. Nang silipin ko sa salamin may 3 marka doon, parang pinaso ng kutsara. Sa mga sumunod na araw hindi na ako lumalabas, pero hindi din ako nag-iisa. Naririnig ko silang 3 sa paligid ko. Sa tuwing isasara ko ang mga mata ko naririnig ko silang nag-uusap. Mahina, paos, pero malinaw. Handa na siya. Malapit na. Isa na siya sa atin. Isang gabi habang nakahiga ako may humawak sa kamay ko. Malamig pero hindi ako gumalaw. Sa halip parang tinanggap ko. Parang may parte sa akin na gustong sumunod at sa gitna ng dilim, naramdaman kong may inilagay sila sa labi ko. Isang patak ng dugo. Mainit, maalat at matamis sa dulo. At pagdilat ko wala na sila. Pero sa dibdib ko may bakas ng kamay. 3 daliri. Mahahaba at maitim. Pagkatapos nun hindi na ako natakot. Parang nawala ang kaba.
nagsimula akong magluto ulit. Nang umagang yun naamoy ng mga kapitbahay ang niluluto ko. Sabi nila ang bango daw, parang adobo pero may kakaibang aroma. Hindi ko alam kung anong karne yun, basta dinala ko lang mula sa rep. Niluto ko, kinain ko, at sa unang kagat pa lang parang may sigaw sa loob ng ulo ko. Hindi ko alam kung kanila o akin. Paglingon ko sa salamin sa kusina, 3 na kaming naroon. Ako at ang mga mukha ni na Aling Siyon, Dory at Tersing. Lahat kami nakangiti at doon ko lang napagtanto, Sir Eric, na hindi nila ako pinatay. Ginawa nila akong kapalit. Pagkatapos kong makita ang sarili ko sa salamin kasama sina Aling Siyon, Aling Dory at Aling Tersing, akala ko tapos na ang lahat. Pero hindi pala ganun kadali ang lahat kapag ikaw na ang piniling kapalit. Kinabukasan maaliwalas ang langit pero mabigat ang hangin. Walang bagyo pero parang may nagbabadya. Pagbukas ko ng bintana naamoy ko agad ang lumang mantika. Yung amoy ng karinderya namin sa Quezon. Nasa Maynila na ako pero bakit ganun? Parang nasa baryo pa rin ako. Sa gilid ng kalsada may nakita akong espasyo na dati tindahan ng damit. May karatula ngayon, kulay maruming puti, nakasulat sa pulang pintura, "Kainan ni Glenda." Hindi ko alam kung kailan pa yun tinayo, pero may mga taong kumakain na. Hindi ko rin maalala kung ako ang nagbukas pero nakikita ko ang sarili kong naglalakad papasok. Parang may kung anong nagtutulak sa akin at kahit gusto kong umiwas, hindi ko magawa. Sa loob lahat ay pamilyar. Ang mga mesa ay kahoy na may bitak. May kortinang kupas na asul at sa gilid ng dingding ay may nakasabit na kalendaryong 2011. Taong nangyari lahat. Paglingon ko sa kusina naroon na sila. Si Aling Siyon, nakatayo sa tabi ng kalan. Si Dory nag-aayos ng pinggan at si Tersing nakaupo sa isang bangkong kahoy. Nakatingin lang sa akin. Hindi sila matanda sa pagkakataong ito. Mukha silang bata, parang bumalik sa kabataan. Makinis ang balat, maayos ang buhok at may ngiting hindi ko alam kung ngiti ba talaga upang akit. "Handa na," sabi ni Aling Siyon habang nakatingin sa kawaling puno ng nilulutong karne. Hindi ako nagsalita, parang alam ko na kung ano ang ibig niyang sabihin. Habang nilalagay ko sa plato ang mga niluto, naaamoy ko ulit ang pamilyar na amoy ng dugo at gata. May halong tamis at alat. Nakikita ko ang mga taong kumakain sa labas. Walang kamalay-malay. May mga bata, may mga construction worker, may mga estudyanteng dumadaan lang. Lahat sila kumakain ng masarap. Lahat sila masaya. At ako nakangiti lang sa kanila. Tuwing may lalapit para magbayad, ramdam ko ang init ng palad nila. Pero pag alis nila parang lumalabo ang anino nila sa labas. Parang nagiging usok at nawawala sa hangin. Isang gabi may lalaking pamilyar ang mukha na kumain sa karinderya. Hindi ko agad naalala kung sino siya pero nang ngumiti siya, nanikip ang dibdib ko. Si Marites. Hindi ko alam kung paano pero siya yun. Payat na, parang matagal nang hindi kumakain. Tumingin siya sa akin pero parang hindi ako kilala. Umorder siya ng adobo at tahimik lang kaming dalawa. Hindi siya nagsalita pero naramdaman kong takot siya. Nang abutin ko ang pinggan, hindi niya tinanggap agad. Tumingin siya sa akin at mahina niyang binigkas. "Glenda." Sa isang iglap biglang nagdilim ang paligid. Parang lumubog kami sa alon ng hangin. At nang lumingon ako, wala na si Marites. Ang plato walang laman. Ang upuan niya basa ng dugo. Paglingon ko sa kusina, nakangiti si na Aling Siyon. "May isa na namang handog," sabi ni Dory habang inaalis ang takip ng palayok. At sa loob nakita ko ang piraso ng laman. Malambot, mapula at may bracelet na pamilyar. Bracelet ni Marites. Hindi ako umiyak. Hindi ko rin nagawang tumakbo, parang kalmado lang lahat. Parang normal. Bago ko pa namalayan, hinahalo ko na rin ang sabaw sa kaldero. Pinipisil ko ang laman at nilalagyan ko ng asin. Habang umuusok ang niluluto, naririnig ko ang mga tinig nila sa paligid. "Magaling," sabi ni Aling Siyon. "Natuto ka na,"
sabi ni Tersing. At sa salamin ng kalan 4 na kaming naroon kasama ko. Lumipas ang ilang linggo, kumalat ang balita tungkol sa masarap na kainan sa gilid ng kalsada sa Maynila. Sabi nila mura daw, pero kakaiba ang lasa. Minsan may mga customer na hindi na bumabalik, pero walang nagdududa. Hanggang sa isang araw may lumapit sa akin na pulis. Sabi niya may mga nawawalang tao raw sa lugar. Pinuntahan nila lahat ng tindahan pero ako raw ang huling napuntahan ng ilan sa mga nawawala. Tahimik lang ako, ngumiti lang ako, sabay alok ng libreng sinigang. Tinanggap niya. Kumain siya at pagkatapos ng 3 sandali, lumabas siyang parang walang nangyari. Hindi na rin siya bumalik. Doon ko napagtanto kung gaano kalalim ang sumpa ng 3 aswang. Hindi lang nila ako ginawang kasapi. Ginawa nila akong tuloy ng kanilang linya. Sa bawat taong kumakain sa karinderya, sa bawat lumalapit, may isa sa aming tumataba. May isa namang nawawala. Lumipas ang buwan, dumami ang mga karinderya sa paligid. Pero kakaiba ang akin. Laging may pila. Laging mabango. At sa bawat gabi ng takip silim nakikita ko pa rin sina Aling Sion, Dory at Tersing sa kusina. Hindi na sila nagsasalita. Nakaabang lang sila parang mga aninong handang kumilos kapag ako'y mapagod. Isang gabi ng tag-ulan may kumatok sa pinto ng karinderya. 3 sunod-sunod. Pamilyar na katok. Binuksan ko at sa labas ay may babaeng basang-basa ng ulan. Nanginginig. At nagmamakaawa. Nawawala ang anak ko, sabi niya. Huling nakita sa tapat ng karinderya niyo. Hindi ko siya sinagot. Tinignan ko lang. Sa likod niya sa kanto ng kalye nakita kong may batang nakatayo, nakaputing damit, at nakatingin sa amin. Basa rin, nanginginig. Lumapit ako pero habang papalapit ako, unti-unting naglaho ang bata. Parang usok na tinangay ng hangin. Nang paglingon ko ulit sa babae, wala na rin siya. Sa sahig lang, naiwan ng isang maliit na tsinelas at patak ng dugo na dumadaloy papasok sa kusina. Pagbalik ko sa loob may bagong pinggan sa mesa. Mainit pa. 3 tasa ng kanin. 3 piraso ng karne. 3 baso ng sabaw. Lumapit ako. Umupo at kumain. Sa unang kagat pa lang naramdaman ko na naman ang lasa. Matamis, maalat at may kirot sa dila. Tumingin ako sa salamin at doon ko nakita ang sarili ko. Ngunit hindi na ako si Glenda. Ang buhok ko'y mahaba at tuyo, ang balat ko'y maputla at sa likod ko nakatayo sila. Sina Aling Sion, Dory at Tersing, lahat nakangiti at lahat nakatingin sa akin. Sabay-sabay nilang binigkas. Tuloy ang gutom. At mula noon, gabi-gabi sa bawat karinderyang nagbubukas sa gilid ng daan, lalo na yung mga may karatulang kupas at may kortinang asul, may mga kumakain at hindi na lumalabas. May mga tawa sa kusina kahit walang tao. May amoy ng mantika at dugo kahit walang niluluto. At sa bawat humihigop ng sabaw may isang kaluluwang hindi nakakaalis. Sabi nila sa baryo ng San Rafael daw nagsimula ang alamat. Pero hindi nila alam, kumalat na yun sa Maynila. Sa bawat baryo, sa bawat karinderyang may ilaw kahit hating gabi. At sa bawat babaeng nakangiti sa likod ng kalan na may mga matang mapurol at mga kukoy maitim, baka si Glenda na yon. Sa tuwing mapapadaan ka sa isang karinderya sa probinsya o sa gilid ng kalsada sa gabi at may amoy kang hindi mo maipaliwanag, yung halong mantika, gata at dugo, tumingin ka muna sa loob. Kung may 3 pinggan na walang laman pero may mainit pang sabaw, umalis ka na. Dahil baka hinihintay ka na nila.